Hello, welcome sa aking mini vlog. This is Ate Moliz. Ngayon naman isasama ko kayo so kung saan tayo pupunta na naman ngayon. At dahil day 4 naman na ngayon, isasama ko kayo sa aming day 4 itinerary vlog dito sa Tokyo, Japan. Ready ka na bang samahan akong pasyalin ang Shibuya Crossing? Makita si Hachiko, Tokyo Sky Tree at Ginza. Puntahan ang isa sa sikat na spot dito na Meiji Shrine at ang mga bilihan ng mga second-hand luxury items. Ay, tumuto kayo sa vlog ko ngayon. At kung makikita nyo nga ay bumili kami ng kakainin namin for breakfast kasi hindi pa kami kumain ng breakfast. At usually kapag breakfast naman ay bumibili lang kami ng pagkain sa 7-Eleven or any convenience store na malapit sa atin. Since yun lang din naman ang mas mura at mas makakatipid kami. Ayun nga, naghanap lang kami ng upuan at doon na kami kumain. Since sabi nga nila kapag kakain ka raw ay dapat hindi ka naglalakad kasi disrespectful daw yun sa mga Japanese people. At ayun na nga, hindi naman makukompleto ang pagkain kung wala kaming dessert. Kaya ito nga bumili kami ng ice cream sandwich at kasarap din. At ayun na nga, pagkatapos namin kumain na nalakad na kami patungo sa mga subway station na malapit sa amin. Dito nga malapit kami sa Ryugoku Station. Kaya mahalaga talagang kapag magrerenta kayo ng Airbnb is malapit talaga sa mga subway station at kainan. Para lakad-lakarin na lang kasi hindi na kayo makagastos pa ng pang taxi. Ayun na nga, nakabili na kami ng ticket good for 2 at 280 yen lang yung nagastos na. Sobrang tipid talaga mag-subway kumpara kung magta-taxi ka patungo sa mga lugar na gusto mong puntahan. Ayun na nga, nagbibideo-video muna kami since hindi pa naman dumating yung subway na aming sasakyan. Ayun na, sa bawat pormahan ay may isang Diyosawang taga-bitbit ng lahat ng gamit. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. At syempre kasama na talaga sa experience, no? Na kapag magsasubway ka, it's talaga hindi maiwasan maliligaw ka talaga kung saan line ka pupunta kasi sobrang laki naman talaga din ng stations nila. At ayun na, finally nakaabot na kami sa aming first stop, no? Which is ang Ginza. Sa mga hindi naman nakakaalam kung ano yung Ginza, Ginza is one of Tokyo's most iconic and luxurious districts. Located lang in the heart of the city, Ginza is renowned for its high-end shoppings, dining, and entertainment. Grabe din talaga kabongga yung lugar na ito. Kung sa atin ito parang BGC din ito. Ay dito mo rin makita yung mga high-end boutiques from designer brands like Chanel, Dior, Louis Vuitton. Ay kahit hindi natin afford, pumasok din kami sa isa sa mga store nila which is the brand I think nagbebenta to sila ng mga second hand na mga luxurious items. Kaya dahil curious man tayo sa mga prices, kaya puntahan natin, pasukin natin, silipin lang natin kung magkano lang din ba yung mga second hand items nila dito. Ay talaga namang bumabaha yung mga Chanel, Louis Vuitton dito at ang presyo. Uy, grabe, nakakalula naman ang mga presyuhan kahit second hand pero ang mahal pa rin. Pero kung i-compare mo naman to sa mga brand nyo ay talagang mura na talaga siya, guys. Akalain mo ba naman Chanel na yung bag mo 63,000 mo lang mabibili? Ay napakamura na talaga. Sabi ko sarili ko kung may pera lang talaga ako ay binili yun na itong isang kilala din kasi ang Japan na hindi nagbebenta ng mga fake bags. So, guaranteed talaga na original itong mga bags na to. Kaya nga lang, second hand. Pero kung titingnan mo naman yung mga itsura nila, guys, kahit second hand, ang gaganda pa rin naman. Meron din silang mga accessories dito. Kung mga mahilig kayo ng mga ganyan, talaga mapapashopping talaga kayo dito sa Ginza, guys. Pero dahil wala man tayong pera, guys, magpakahoy-kahoy lang tayo dito. And now, next aming pinuntahan, guys, itong mga camera store since naghahanap din kami ng lens para sa aming camera. At nakita nga namin tong stores na to nagbebenta ng iba't ibang mga lens, second hand lenses din. Kung makikita dyan yung presyuhan, kasi talagang mumura talagang mga lenses nila compare sa atin. Feeling ko may mga brand new din naman silang binibenta, guys, at ang mura lang din compare naman sa atin. Kaya nga lang wala dito yung hinahanap namin kaya hindi rin kami nakabili. Ayan, i-flex ko na lang din yung mga presyo nila para makita nyo. Grabe, murayta lang talaga yung mga cameras nila dito, guys. Kung mahilig kayo sa cameras, perfect tong bisitahin tong mga store na ito. May mga second handed sila mga relos, guys, at sobrang gaganda pa ng mga relos nila. Kaya mga sabi kong perfect talaga dito mamasya sa Ginza, mga mi. Dito ka rin nakikita yung mga malalaking lenses talaga, sobrang natagaw talaga yung atilis. Ayun na, napatuloy kami na paglalakad-lakad at libot-libot dito sa Ginza, guys. At makikita talaga dito sobrang gaganda ng mga buildings sila. Paka-social din nila. At ayan, may benchy din pala dito. Kung bintahan ng mga tsokolate at ice cream lang hinahanap. Talagang ma-recommend ko yung store na to. Ang ganda at sasarap ng mga samples nila. Actually, ang target lang talaga namin, guys, is kumain ng samples. Hindi naman talaga bumili ng chocolates nila. Nakapasok yung Humpy-Dumpy dito sa chocolate store. Syempre bumili kami ng ice cream para sabing social naman. Pero in fairness, masarap yung ice cream nila, guys. Ma-recommend ko rin itong mga ice cream nila to. May mga iba't ibang flavors naman. At ayat, binidyo ko na si auntie kung paano nilagay yung ice cream sa cone at sobrang natakam na talaga ako. Kaya naman nung inabot na niya ay talagang tinikman na agad namin. Sobrang nagustuhan ko lahat ng flavors, guys, pero mas favorite ko yung chocolate flavor talaga nila. Ang sarap. At ayun na nga, pagkatapos namin kumain ng ice cream ay sumakay na kami ng taxi papuntang Meiji Shrine. At alam nyo ba yung sinakyan naming taxi, guys, is talagang Alphard lang naman. Yes, guys, maraming Alphard na taxi dito sa Ginza. Ay talaga namang ginawa na lang yung taxi itong Alphard, guys. At kita nyo man sa loob kung gaano kaganda yung interior. Bayan. Feel ko talaga CEO ko for today's video. Ayun na nga, nakaabot na nga kami dito sa Meiji Shrine. Ay akala ko ito na talaga ito, pero hindi, ang layo pa pala ng pupuntahan namin. Kaya mahaba-habang lakaran for today's video. I suggest kung pupunta kayo dito, guys, is mas maigi na naka-sneakers na lang kayo.
wag na mag-boots. No, ako sobrang sakit na pa ako guys. Pero worth it naman papasok namin sa Meiji Shrine. Ayan, ang ganda rin naman pala sa loob. Yung Meiji Shrine pala guys is one of Japan's most revered and iconic Shinto shrines. Dinedicate nila ito sa kanilang emperor na si Meiji at ang kanyang asawa na si Empress Shokan. In fairness, may mga marami din tourist na pumupunta din dito guys. Kahit mahaba-haba yung lalakarin mo, mag-e-enjoy ka naman sa view kasi eto lang naman yung view along the way. Tsaka marami ka ring area na pwede mong hintuan at picturean kasi ang ganda rin pang Instagrammable din yung mga areas doon. Matapos kami mag-picture guys is lumabas na kami sa Meiji Shrine at ito yung nakita namin. Kita namin itong napaka-cute na mga doggies. 22 dogs lang naman ito. Grabe, kaka-cute nila. Iba't ibang klaseng dog pero hindi sila nag-aaway guys. Ang cute-cute nila talaga. At ayun, sumakay na kami ng taxi again. Papunta na naman tayo ngayon sa Shibuya. Ito na nga ang pinakasikat na Shibuya's Crossing. Kaya syempre dapat tumawid din tayo kasi hindi ba kompleto yung experience kung hindi tayo tatawid for today's video. At ayan, matapos nga naming tumawid-tawid doon sa Shibuya's Crossing, ay pumunta na kami kaagad kay Hachiko. Sabi din talaga si Hachiko, guys. Naiyak talaga ko sa story ng asong ito. Kaya deserve talaga yung gawan ng statue, guys. Kasi grabe din talaga yung asong ito. Kung loyalty lang talaga yung pag-uusapan, guys, grabe #1 itong asong ito. Kaya no wonder talaga, guys, that Hachiko is one of Japan's most beloved and iconic canine hero. Hachiko's loyalty and devotion to his owner have inspired countless stories, films, and even a statue in his honor. Matapos naman yung picture-picture doon, guys, is naghanap kami ng snack kasi nagutom kami sa kaka-picture doon. At nung nakabili na kami guys, is gumiretso na kami sa Tokyo Sky Tree Tower. Eto, isa din to sa sikat na spot dito sa Tokyo, no, na dapat nating mapuntahan. Ito lang naman ang binansagang tallest tower in the world. Meron siyang 634 meters tall. Baka naman. Charis. Dito guys, kung gusto nyo umakyat sa taas, ay may bayad na po sila na 2,000 yen to 4,000 yen. Depende po yan sa season at availability. Sobrang na-excite kami, no, kasi talagang first time namin makaakyat dito sa tallest tower in the world. At in fairness, sulit naman yung nabayaran namin guys kasi sobrang ganda ng view. Ayan, sobrang romantic. Fun ka talaga ng mga city lights guys. Perfect ito kapag gabi kasi sobrang ganda ng view. Talaga isa to sa favorite namin napuntahan guys kasi sobrang ganda talaga ng view. Ang ganda mag-picture-picture dito, maaliwalas, mawawala saglit yung problema mo, lalo na kapag fan ka talaga ng city lights. Talagang mag-e-enjoy ka dito. Meron silang observation decks guys at ito yung Tokyo Sky Tree na 350 meters at meron ding 450 meters at inakyat namin to dalawa. Diyan mo makikita yung stunning views of Tokyo guys and higher deck providing a panoramic view talaga ng Tokyo. Sobrang amazing. Kung may fear of heights ka, talagang malulula ka dito guys. May mga photographers din no na mag-o-offer ng picture pero syempre magbabayad so dapog libre dahil. At ayan, tinas ko nga yung zoom in zoom out ko ng iPhone 15 Pro Max ko at ayan po yung itsura kung ano kalayo, di ba? Ang ganda. At nung pagkatapos namin yung picture bumaba na agad kami para maghanap kami ng kainan since may kainan din dito at may shopping center din dito guys. Complete na complete talaga dito. At ayan, nung matapos na namin bumili kung ano yung gusto namin kainin ay pumunta na kami agad doon sa area kung saan kami pwedeng pumesto at nakita nga naming perfect ang spot na ito. Ay grabe naman din talaga ka-romantic dito kahit hindi ganun kasosyal yung kinain mo pero ganun naman kasosyal yung view mo talagang mapapawaw ka na lang din talaga. Hindi lang talaga tiyan mo yung mabubusog dito guys, pati yung view talaga ay nakakabusog na rin. Tinay din namin tong puntahan tong glass na ganite at saka try kong tinapakan, talagang nakakatakot siya guys pero as in grabe ang ganda ng experience nito. Kaya kapag pumunta kayo dito sa Tokyo Sky Tree Tower, huwag nyo kalimutang puntahan din yung itong part na to para matest-test nyo rin kung mahuhulog ba kayo sa glass. At ayan guys, natapos ang ating day 4 mini vlog. Alis na kami at ito yung sasakyan namin. Charis! Ayan guys, ito yung view at ipapakita ko sa inyo yung view ng Sky Tree. Wow, ang ganda diba? So yun lang, salamat sa panonood. Bye!